Ngayon pala mag-aasikaso ako ng mga gamit ko kasi nagbabalak na ako magpaalam dahil nagkaroon kami ng mga hindi magandang magandang diskusyon dito sa bahay. So, ayun nagpapaalam. Tatry ko magpaalam mamaya tapos sasuyin ko ng mga gamit ko. Kinalit ko nga lang pala ibang mga bag ko dito kasi yan, mga gamit. Lahat yung mga binigay nila. Tapos itong mga gamit na ito. Nakalagay dito kasi pag pumunta kami dun sa kabilang bahay, pag mag-winter na kailangan kasi namin yung magamit-gamit ng pag kami biyahe. So, ayan. Mga binigay nila sa akin. Ano ba ito? Basahan niya. At ito mga tinapon na yan, mga sinimot ko lang. Kaya hindi ko nilalagay sa bago kasi may ugali sila mapagbintang na magnanakaw. So ayun, kaya ano ko, ay pinagkakaisahan kasi nila ako. Kasi kanina yung anak na rito na bata, sigaw ng sigaw, tinatawag ako, may ginagawa ako. Tsaka hindi ko na rin kasi nakaya yung sigaw niya kasi parang hindi ko na pinansin kasi nga ayoko magsalita ng di maganda. Alam ko naman ang hinahanap niya yung pan-charge sa telepono. So, inaantay ko yung tatay niya kasi yung tatay niya nandun sa Majilas. Inaantay ko yung tatay niya kasi nga, papaalam ko yung yung charger. Wala, hindi ko alam kung nasan tatay niya. So, nakailang sigaw na siya. Tapos, yung paglabas ko doon sa nakita ko, nag-uusap-usap silang tatlo doon sa likod. Yung dalawang katulong, tapos yung batang amo. Tapos, naririnig ko, parang sinisiraan ako yung isa pang katulong. Kung ba pinagkakaisaan nila ako? Tapos yun, kinausap ko na yung bata. Sabi ko, ikaw ba pag kinakausap mo yung mga ibon, yung mga hayop, ganyan ka ba magsalita? Sabi ko, kasi parang hindi. Bakit ako ginaganyan mo? Hindi naman ako hayop, tao ako. So parang nabi ko na ako, kasi nung last time, umalis yung nanay ko. Yan din. Sigaw din siya ng sigaw. May inuutos pa siya sa akin. Tapos pinapagawa pa siya. Ayoko umiyak. Ayoko umiyak. Kasi hindi mo dapat iyakin yung mga pag nag-abroad ka, tatagan mo yung sarili mo. Lalo ngayon yung namin, ayan, nagdadasal yung Santa Santita. Ayan. May lahat yung pinamigay, lahat yung mga tinapon nila, pinamigay nila. Hindi ko siya nilalagay dito sa malaking maleta ko kasi may ugali sila mapagbintang sila na magnanakaw. Kaya diyan ko siya. Kaya mag-aasikaso ako ng mga gamit ko. Tapos ayun na nga. Tapos ito namang isa kanina, yung panlaba, hinahanap ko kasi nga habang nagdadaldal ako sa naglalaba din kasi ako, naglalaba ako tapos nagsasampay ako at naglinis ako ng kulungan ng mga ibon. Tapos paghanap ko, hindi ko mahanap. Sabi ko, ano ba, nababaliw na ba ako? Ganun yung isip ko. Kasi nandun lang talaga eh. Tapos nung nakita ko siya sa likod, naglalaba siya. Tapos nakita ko, yung hinahanap ko, ginagamit niya. Tapos pagkatapos niya doon, di kinausap ko siya, sabi ko nasaan. Sabi niya binalik daw niya. Kagagaling ko lang doon, wala talaga. Wala talaga doon. Tapos sinabihan ko siya, sinungaling ka. Sabi niya, binalik na raw niya. Tapos kinampihan na naman siya nung isa. Tapos sinabihan ko yung isa, ako daw, dalawa ako ng dalda. Ganito nga ako magsalita. Sabi ko sa kanya, ano bang problema niyo sa akin? Sabi ko, ano bang problema niyo sa akin? Kasi, ang tinatanong ko lang naman, yung hinahanap ko. Kasi ikaw ba naman, katulad niya, yung gamit na yun, naglalaba ako, hinahanap ko. Siyempre, pag hinahanap mo, tapos magsisinungaling pa sa'yo, di ba nakakasama ng loob? Nakakainis. Di ba ginagawa kang siraulo? Tapos ayun lang. Mamaya, iaano ko lahat ng gamit ko, ibibidyo ko. Kasi may mga ugali talaga silang hindi maganda. Lalo na yung itong mga to ay yung mga puso nito ay punong-puno ng inggit. Tingnan mo na yan, nagdadasal yan kunyari, apakabait. Yan yung palagi kong konsumisyon. Kasi pag napunta yun dito sa bahay, napagaling niya magdrama. Napakagaling niya magdrama. Kasi nung pinagsabihan, yan yung kinukwento ko doon sa mga nakaraang video ko na nung kinausap ng amo, umiyak. Yan yun siya. Yan nung pumunta kami ng kabilang bahay, hindi niya nilinis ng maayos. Sabi niya, nilinis daw niya. Siya yun. Napakaano talaga. Sabi ko sa kanya, yan lahi ninyo. Sabi ko, alam mo ba sa lahi ninyo? Sabi ko, alam ko yan, sarili ninyo. Sabi ko, alam mo yung ganyan, sinungaling yan. Sabi ko, ba't ka nagsisinungaling? Alam mo naman sinungaling. Di yan sa inyo, mawala sa inyo, pero ginagawa mo pa rin. Niyasan ko sila. Ito pala. Ito gamit na ito. Bago pa ito. Ito yung Ramadan. Pang-asana namin ito pang Eid. Hindi ko sinuot kasi inaabot din ako ng topak sa kanila. Kaya nakandito dito na sa gamit ko. Pinago ko lang. May isa rin ditong bag. Itong bag na to. Pinagyan ito ng gamit sa sagado. Sa kapal. Pinaglagyan ko ng mga bubot. Tapos tinanong niya dito. Nandito pa yung isang kasama ko. Tinanong niya kung sino may gusto nito. Sabi ko ako. Ay, hinili niya sa akin. Pinagbibili ko tayo sa kamusta yan. Mga ano pa ito. Ito. Mga bubot ko ito. Nabibili ko ito sa akin. Kasi pampapackage ko yan sa Pilipinas. Kasi gamit ko. Yung gamit ko rin. Hindi ko lalagay ko sa kung hindi mas sila pumayag na umalis ako, ready ko lang. Kasi sobra na ginagawa nila. Hindi na makatarungan. Wala na sa hulog. Ayan. Yung alaman ng mga gamit ko. Ayan. Yung shopper, mga ito mga mag. Mga pabango. Ito yung mga binili ko para sa mga apo-apo ko sana. Yung mga gamit ko, mga binili ko dito. Tapos itong light ito.
ready ko lang. Kasi yung mga binigay talaga nila, hindi ko talaga tinatago sa bag ko. Kasi ayoko na kumusyon. Nasa maliit na ano, bintangan pa tayo hindi maganda. Ayan, kahit harap-harapan, kaya ko yung sinasabihan, nadasal sila, nadasal, walang ano. Ganun ako kaprangka. Ewan ko sa kanila, kaya siguro na ano nila ako dahil yung bibig ko nga talagang walang control. Walang preno. Siguro kasalanan ko rin talaga. Kasalanan ko rin talaga siguro. Pero, magagawa natin, gano'n tayo eh. Kung sila nga ganyan ugali nila eh, di ba? Haba na pala itong video ko na to. Ayan, tatanggalin ko yung mga ano ko dito. Mga gamit. Ito lahat to puro pinamigay yan. Pati yan, mga nasa iba. Puro pinamigay yan, tinabi ko lang. Tapos yung talaga yan. Yung talaga ano ko. Hindi ko talaga nilalagay sa bag ko. Kasi, pangalawang attempt ko na to. Nung una, nung Ramadan, gusto ko na rin magpaalam. Gusto ko na magpasundo sa agency. Kaya sabi ko, tiisin ko na lang total. Hindi naman sila laging ganun. Kaya lang ngayon kasi, sobra-sobra na. Parang araw-araw na sila ganun. Kinakasanayan nila yung itirato ako parang hayop. Kung sigaw-sigawan, lahat sila. Basta papansin ko pag itong nagdadasal na to, yung isa na yan, yan, papansin ko pag siya tinatawag, hindi nila sinisigawan. Hindi nila inaano. Nung umalis nga yan, pumunta sa kabilang bahay, marumi yung pinto. Sinita ko nung amo ko, sabi ng amo ko, nililinis mo ba ito araw-araw? Sabi ko, hindi. Sabi, tingnan mo madumi oh. Eh yung dumi na yun, nandito pa siya noon. Hindi niya nalinis. Tapos pag alis niya sa akin sisisi, tama ba yun? Sige nga. Nagpasensya lang ako, sabi ko, ayos ah. Sabi ko, so ano dito, ako lang sumasweldo, sila walang sweldo. At kaya tinatrato na ako ng ganun. Hindi sumasamalog ko yan. Usang ganang pipi ko na ako. Kanina ko ano nung sinasabi ko, nagigigil na ako sa kanya. Sobra na kasi sila, as in sobra na talaga. Hindi na makatao yung turing nila sa akin, as in. Katulad na lang isa pa, yung nanay ko nang umalis. Ako naglilinis ng kwarto niya. Tapos umalis siya, kinandado niya. Yun yung susi, tapos binigay niya sa kasama ko. Tapos ito naman kasama ko, di ko alam ko talagang ugali niya sadya yun. Sabi niya sa akin na pinapalinis daw ng amo ko yung kwarto. Sabi ko, wala naman sinabi sa akin. Which is totoo naman talaga, wala naman talaga sinabi sa akin. Oh, sabi ko, baka sa'yo binigay yung susi, baka ikaw maglilinis. Sabi ko ganun. Sabi niya ako daw naglilinis. Sabi ko, oo nga ako naglilinis, pero binigay sa'yo mamaya may mawala naman dyan, sabihin nakaw ko na naman. Kasi nung nakaraan naghahanap din siya ng parang pang doble niya sa ilalim, yung isa labahan, tapos yung isa ata nandun pa sa, yung isa hindi pa nalalaban, hindi pa nababasa kasi katatanggal ko lang sa kwarto na. Tapos yung isa nandun pa ata sa washing. Hanap na siyang hanap, ang dami daw nawawalang gamit. Hindi pa ako nagpapakargo, besh. Hindi pa ako nagpapadala ng sa Pilipinas, pero kung hanapan ako ganun-ganun na lang, di ba? O paano pa kung ipapakargo ko tong mga to? Baka sabihin lahat na nawala dito, ninakaw ko. Yung mga ganito ng ugali eh. Pag di man nila ako pinayagan, at least nakaano na yung mga gamit ko. Naka-ready na. Hindi ko na talaga sasama yan. Last warning ko na to sa sarili ko na talagang pang mga gamit ko lang. Kasi mga ano dito, mga malisyosa, mga utak nila sa totoo lang.